napag-usapan natin ang patungkol sa pagbagsak nitong si Daggerwell sa trap na inihanda nitong si Laruminas. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa my description. Hindi daw itong si Ruminas ang tipo ng fighter na matitiis na magtago kasi meron itong halos kaparehas na personality nitong si Xion na hindi sila makapaghintay na matagal. Hindi sila ganun ka-patient pero para nga daw maipanalo itong Y na ito tiniis ito nitong si Ruminas at nagtago muna siya habang nagpe-prepare ng kanilang trap. Matindi ang naging pagmamatsyag nitong si Ruminas. Inio-observe niya itong laban na ito at naghihintay siya ng perfect timing para siya ay umatake. At nag-pay off nga daw itong paghihintay na ito kasi the best possible result daw ang nangyari. Dahil ngayon nga nagawa nilang mahuli itong si Demon Lord Daggerwell. Tapos confident na nagsalita itong si Ruminas dito na wag daw sana ito i-take personally nitong si Daggerwell. Sinabi ito nitong si Ruminas na para bang secured na ang kanilang pagkapanalo. Kung itong si Ruminas at Daggerwell daw ang maglalaban ng head-on napakaliit daw ng chance nitong si Ruminas na manalo. Kaya pabor din talaga kay Ruminas na naghintay na nga lang siya. At itong si Xion nga ang nakipaglaban para sa kanya nung una. Mahilig itong si Ruminas na sa una pa lang nagpaplanon agad siya. Ganun lang ang kanyang way of life. Masyado siyang careful. So ngayon nagamit na nga nitong si Ruminas ang secret move niya at directly na tinamaan itong si Daggerwell nito. Kapag hindi pa daw natapos nitong atake na ito itong si Demon Lord Daggerwell wala na daw silang iba pang way para silang manalo. And unfortunately, nagsalita itong si Daggerwell na tama daw itong si Ruminas na naibaba niya nga daw itong guard niya kanina. Pero hindi na naman daw nagmamatter yon kasi ngayon naman wala naman daw siyang natamo na damage. Noong narinig ito nitong si Ruminas napatigil siya. Hindi makapaniwala itong si Ruminas sa kanya nakita dahil totoo nga wala talagang damage na natamo itong si Daggerwell dito kahit na directly siyang tinamaan ng napakalakas nitong atake. Tapos nagsalita uli itong si Daggerwell. Itinanong niya kung tapos na daw ba itong si Ruminas dito kasi kung tapos na daw ito siya naman daw uli ang aatake. Tapos winarningan itong si Daggerwell itong si Ruminas na tumingin daw ng mabuti itong si Ruminas sa kanya kasi kapag hindi daw ito nag-iingat mamamatay daw ito in an instant. Itong declaration itong si Daggerwell na ito ang nagsimula ng despair sa mga naandito. Ngayon balik naman tayo sa may one-on-one na battle nitong sila Albert at nitong si Glazord. Habang tumatagal lalong umiinit itong kanilang laban. Itong kanilang laban para nakabuo ng isang circle kung saan wala nakakapasok na ibang mga fighters. Silang dalawa lang talaga ang naandito. Tuwing may pumapasok daw dito nadadamay lang sa palitan ng atake nitong dalawang to. Kaya naturally iiwasan talaga ng mga soldiers na mapunta sa may loob ng circle na ito. Nag-e-enjoy itong dalawa sa kanilang laban at nire-recognize nilang dalawa ang isa't isa bilang rival. Nagsalita itong si Glazord na nai-impress daw siya sa skill nitong kanyang kalaban. Hindi niya daw in-expect na kaya siyang tapatan nito sa isang sword fight. Nagpapakita daw ito na skilled talaga itong si Albert. Sabi naman itong si Albert hindi naman daw ito ang kanyang sariling power dahil ang armor daw na ibinigay sa kanya nitong si Lord Rimuru ang nagbibigay sa kanya ng kanyang strength. Kaya nagagawa niya daw ngayon na makatapat dito kasi kung yung dati daw na version niya ang kalaban ngayon nitong si Glazord kanina pa daw sana siya nito natalo kasi wala daw siyang way para mai-withstand ang pressure nitong sword nitong kanyang kalaban. Pero tumawa itong si Glazord sa may statement na ito nitong si Albert at sabi nitong si Glazord wag na daw maging modest itong si Albert dito kasi even among the Titan Army daw napakaunti lang ng mga may kakayanan na makatapat sa kanya. Kaya talagang first class warrior daw itong si Albert. Pilit siyang kino-compliment nitong si Glazord kaya tinanggap na rin ito nitong si Albert. Pinipilit nga kasi ni Albert na gawa lang daw ito ng kanyang sword at armor pero ang totoo nun ang skills nitong si Albert ang nagpapalabas sa totoong potential nitong mga equipment na kanyang ginagamit. Talagang nai-utilize nito fully ang powers ng isang mythical grade level. The fact daw na nagpapakumbaba pa itong si Albert dito at hindi ito nagyayabang ngayon patunay daw yon na hindi pa satisfied itong si Albert sa may current strength niya. Gusto pa talaga nitong si Albert na maging mas malakas pa kaya hindi lumalaki ang ulo nitong si Albert. Pero ang hindi alam nitong si Albert dito tactic pala ni Glazord kaya siya nito pinupuri. Ang gusto pala kasi nitong si Glazord ang ma-discover
ma-disturb mentally itong si Albert para ito ay maging careless. Pero unfortunately for him, hindi ito gumagana. Pero hindi pa rin tumigil itong si Glasser dito. Patuloy niya pa rin na kinausap itong si Albert. Then nagtanong siya na bakit daw kahit na malakas na itong si Albert ngayon, patuloy pa rin ito na sumusunod doon sa may skeleton. To be honest daw, hindi na nito kailangan na patuloy na sundin pa ang mahina na Immortal Skeleton King na yon. Malakas daw ang power nito pagdating sa necromancy, pero hindi daw talaga yun counted kasi ang tunay na power daw ng isang warrior dapat ay makikita sa kanyang body. Ang tactic naman itong si Glasser ngayon ang inisin itong si Albert sa pamamagitan ng pagbabato ng insulto sa pangalan nitong kanyang master. Kasi nga, ang emotional disturbance daw ay nagli-lead to mistakes at isang mistake lang daw ang kailangan nitong si Glassoid para tuluyan tapusin itong si Albert. Isang beses lang daw na magkamali itong si Albert dito, siguradong patay daw ito. Kaya pilit na nakikipag-usap itong si Glassoid sa kanya. Pero kahit na ganito, ang narinig nitong si Albert hindi nagbago ang kanyang facial expression. But still, hindi natutuwa itong si Albert sa ginagawang disrespect nitong si Glassoid kay Adalman. Kaya nag-reply itong si Albert dito na mukhang na-misunderstood daw ata sila nitong si Glassoid. Totoo daw na siya ay escort nitong si Adalman sama at ngayon nga daw siya ang in charge sa kanilang vanguard. Pero mukhang may nakakalimutan daw ata itong si Glassoid na itong si Adalman sama daw isa sa mga 12 Chaos Guardian Lords na nare-recognize nitong kanilang god. Kaya in other words daw mas malakas talaga itong si Adalman sama kung ikukumpara sa kanya. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.